sa headline na. Nagpakilala Headlines. ka na, di ba? Nagpakilala na rin. Tapos na tayo palasa magpakilala. tayo. So headline na tayo. Okay. Higit 500 tsuper sa Metro Manila hindi pumasada. Manibela nakiisa sa tigil pasada ng piston. Tigil pasada, hindi na paralisa ang transportasyon sa NCR ayon sa MMDA. Vice President Sara Duterte binisita ang tanggapan ng MMDA sa gitna ng tigil pasada. Panibagong rollback sa presyo ng mga petrolyo aarangkada na bukas. Lalawigan ng Samar niyanig ng magnitude 5.6 na lindol. Bilang naman ang patay sa lindol sa Mindanao noong Biyernes umakyat na sa 9. Vice Pangulong Sara Duterte naniniwalang may tiwala pa rin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng mabigat na bilang ng mga crime rate bumaba sa pangkalahatan ayon kay PNP Chief General Acorda. Pangulong BBM mag-uuwi ng $672 million na pangakong pamumuhunan mula sa APEC Summit. Samantala, pondong pantulong ng DSWD sa mga taong mahigpit ang pangangailangan tinaasan. At narito ang mga detalye, hindi na paralisa ng tigil pasada ng jeepney drivers ang transportasyon sa National Capital Region. Ito ang pahayag ni MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston. Paliwanag ni Artes, mananatiling nakahanda ang ahensya na mag-deploy ng libreng sakay ngayong hapon hanggang sa mga susunod na araw kapag nagpatuloy ang tigil pasada. Dagdag pa ni Artes, mayroong higit 600 na rescue vehicles ang ahensya kabilang ang mga bus ng mga ahensya ng pamahalaan para tumulong sa mga stranded na commuter. Napag-alaman kay Artes na 600 sasakyan ang inihanda ng MMDA pero 6 na po pa lamang ang nagagamit sa libreng sakay. 12 lugar sa Metro Manila ang ginawang rally points ng Piston na nilahukan na mahigit 500 tsuper at mga makakaliwang aktivista. Narito ang pahayag ni Artes. I can confidently say na hindi po naparalisa ang pampublikong transportasyon ngayong umaga. So patuloy po kami magmamonitor. As I've said, nakahanda po kami mamayang hapon, bukas ng umaga, hanggang doon po sa 3 araw na diniklara nila na period ng strike. Samantala, nakipag-join force naman sa tigil pasada ng Piston ng grupong Manibela sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa panayam ng programa ng DZRH kay Mar Balbuena ng Manibela, tigil biyahe ang nasa 1,000 nilang mga miyembro sa Caloocan, Marikina at sa Maynila. Posible pa anya itong madagdagan sa mga susunod na oras at posibleng magtagal sa mga susunod pang araw. Giit ni Balbuena, iisa ang layunin ng Manibela at ng Piston na tutulan ang PUV Modernization Program para sa consolidation ng super at operator na bumubuo ng korporasyon o kooperatiba. Samantala, pahirapang makasakay ng jeep ang maraming commuter sa Maynila sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston. Sa report ni RH29 Boy Gonzales Perwisyo, ang inabot ng mga commuter kabilang ang senior na si Aling Lea sa Pedro Hill Street, Ermita, Maynila. Hiling ni Aling Lea sa mga tsuper, iwasan sana ang ganitong klase ng protesta dahil mahirap para sa mga seniors na maglakad at mapagbalyahan sa mga pasahero para lamang makasakay. Isa ang mahabang ruta ng Pedro Hill, Guadalupe and vice versa sa mga baluarte ng Piston. Narito ang bahagi ng interview kay Aling Lea. Kamukha na to. Lalo ang mga senior, mahirap. Kawawa ang mga senior, mahina na yung tuhod. Mahina pa yung mata. Wala tayong dapat iwasan sana kawawa mga tao. Kanina pa po kayo rito? Opo, doon pagdating ko sa PIP, wala na mga jeep. Nag-LRT na lang ako. Saan pa po kayo papunta? Tulay, Guadalupe Tulay. Opo. Galing pa kayo ng Bulacan. Opo. Babalik lang ako. Sana mamaya may masakyan pa ako pa uwi. Ano pangalan ng nanay? Delia po. Okay.
Yan ang bahagi ng panayam kay Aling Lea na nahirapan na makasakay dyan sa may Pedro Hill Street, Maynila kanina. Kawawa naman talaga. Totoo naman. Napakahirap magbiyahe, lalo kung matanda na, may edad na. Pero bakit walang Tapos, doon, libreng sakay? Dapat may mga ganun kasi may mga LGUs na nag-offer ng libreng sakay. May mga kinontrata pa nga yung lungsod ng Maynila para na mga sasakyan para magamit dun sa libreng sakay operations ngayon dahil sa transport strike. Pero mukhang hindi lahat ng LGU may nakalatag na plano. Ayun lang. Kaya kawawa yung mga mananakay. Oo. Oras natin ganap ng 14 na minuto, makalipas po ang ika-4 ng hapon. Hinarang umano ng ilang miyembro ng MAPAPJODA o ng Marikina Pasig Pateros Jeepney Operators and Drivers Association ang kapwa nila super at niyayang makiisa. Parang sinama lang, no? Niyayang makiisa sa tigil pasada sa Marikina City. Ayon kay Felipe Riogo ng Marikina Office of Public Safety and Security, nagdulot ito ng pagka-stranded ng napakaraming pasahero. Naipon ang mga commuter sa tulay ng Marikina at mahabang pila rin ang nakita sa labas ng Marikina Sports Complex. Ayon kay Riogo, hindi miyembro ng piston ng MAPAPJODA pero nakisimpatya sila sa piston sa panawagang kontra sa PUB Modernization Program. Hanggang sa Disyembre 31 na lamang papayagang mamasada ang mga jeep na hindi Euro 4 ang makina. Samantala, binisita ni Vice President Sara Duterte ang command center ng Metropolitan Manila Development Authority kaninang umaga. Ito'y para alamin ang sitwasyon ng transportasyon sa Kalakhang, Maynila sa harap ng tigil pasada ng grupong Piston. Tiningnan ng Vice Presidente ang kahandaan ng MMDA at LTFRB na tugunan ang pangangailangan ng mga maapektuhang pasahero. Ipinresinta naman ng mga opisyal ng MMDA sa Vice Presidente ang kakayahan sa koordinasyon ng ahensya sa tulong ng mga CCTV cameras na sa halos lahat ng matataong lansangan sa Kamaynilaan. Si Vice President Duterte ang umaaktong caretaker ng pamahalaan habang nasa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nilinaw naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang mangyayaring jeepney phase-out sa mga tradisyonal na jeepney sa 2024. Ito ang sinabi ni LTFRB spokesperson Celine Pialago kasunod ng pag-arangkada ng tigil pasada ng transportasyon ng piston at ng grupong Manibela ngayong araw. Kontra ang transportation group sa sistema ng PUB Modernization, programa ng gobyerno kung saan pinasasama sila sa isang kooperatiba at korporasyon hanggat December 31. Mula rito ay saka sila pabibilhin ng e-jeepney na nagkakahalaga ng 2 hanggang 3 milyong piso bawat isang unit. Bagay na inirereklamo ng transport group na masyadong mahal at magiging problema ang pagbabayad. Pero sabi ni Pialago, wala namang ipe-phase out na jeep at papayagan ang pangkaraniwang mga jeep basta't Euro 4 na ang kanilang makina at pasado sa road worthiness test ng Land Transportation Office o LTO. Ang mga traditional jeepneys po ay makakabiyahe pa rin under PUVNT as long as papasa po sila sa roadworthiness test ng LTO. In fact po, madaming option ang ibababa ng LTFRB. Ang ating chairman po ay nakikipag-usap pa sa ilang manufacturers para naman po sa setup ng lease to own. So actually ma'am, yung to directly answer the question, hindi po necessarily means na ang PUVNT kailangan modernize ng yung mga jeepneys. Kailangan po physically yung kaha na nakikita natin sa TV, sa dyaryo, yun po dapat ang ipapalit sa mga jeepneys nilang traditional. Hindi po sir, hindi po ma'am. Dapat po ang ating mga jeepneys ay papasalamat sa roadworthiness test ng LTO. Then that's it. Kaugnay ng balitang iyan, naniniwala ang leader ng isang commuter group na political agenda ang dahilan ng protesta laban sa PUV modernization program ng gobyerno. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Elvira Medina, chairperson ng National Center for Commuter Safety and Protection, na alam ng transport groups na maganda ang programa. Pinagtataka lang ni Medina bakit patuloy ang pagkontra at pagwewelga ng ilang grupo na nakaapekto sa mananakay lalo ngayong Lunes.
leaders. Sabi ni Medina, mawawala kasi ang kita o butaw sa modernisasyon kaya tutol ang transport leaders sa programa. Malinaw naman anyang nakasaad na hindi mawawala ng karapatan ng mga ito dahil nakarehistro sila sa programa at bibigyan ng subsidiya ng gobyerno sa pagbili ng e-jeep. Narito ang bahagi ng pahayag ni Medina. Kapag po nag-modernize o naggawa ng cooperative, mayroon ng talagang management team na sila din yon, di ba? Organize. Kasi cooperative is organized. Hindi ko tulad ngayon, nagbibigay po sila ng butaw sa mga leader. Araw-araw. Mawawala po yung butaw na yon. At yun ang hindi po nila mabitawan. Okay. So may political So, agenda, may Hindi po, political hindi po corruption agenda po Agenda. yan. Yan ang bahagi ng panayam kay Elvira Medina, Chairperson ng National Center for Commuter Safety and Protection. Ayan. Oras natin ganap ng 19 na minuto makalipas po ang ika-4 ng hapon. Good news sa mga motorista. Magkakaroon muli ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas, Nobyembre 21. Sa anunsyo ng oil firms, may 65 centavos na bawas sa kada litro ng diesel at 75 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang kerosene naman may tapyas na 60 centavos kada litro simula bukas. Ang mga, ba't parang kerosene to? 75 centavos bawas presyo sa kada litro ng kerosene, then 60 centavos din. Gasoline yon yung 75 centavos, yun, ta 60 gasolina. centavos yung sa kerosene. Ayun. Mm-mm. Sa ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa galaw ng pandaigdigang presyo ng merkado. Yun ang maganda kasi merong bad news which is yung tigil pasada, meron namang good news which is naman yung pagbaba ng presyo ng mga fuels, Oo. 'di ba? Diba? At least umaayon na Mm-mm. sa mga tsuper itong sitwasyon. Kahit papaano, pero medyo mabigat pa rin ha kasi Oo. Ang litro, 50 mahigit pesos 50 pa. mahigit pa rin yung kada litro ng diesel. kada Kaya litro ng konting crude. kapit pa. Oo. Konting kapit pa sa bulsa. Oo, 'di ba? Higpit-higpit pa ng sindron ng bahagya. Yeah. Magpapasko rin naman, 'di ba? Ma-experience pa rin naman natin 35 days Pasko bago pa na. Pasko. Diba? Ganito yung mga sinasalubong pa natin mga kababayan na problema pa rin. Oo, problema pero giginhawa rin. Oo. Masaya pa rin naman tayo. Dadaloy din ang ginawa. Ika nga ng Maynilad. Diba? Pilipinas ang oras, alas 4:21. Kasama niyo pa rin Teo Pecho Corpus. At Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa magbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kayo nakatutok pa rin sa programang Break Time sa DZRH. RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:26, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Calbiga, Samar ilang minuto bago ang alauna ng hapon. Ayon sa PHIVOLCS Tectonic, ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 77 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa Palo, Leyte, habang instrumental intensity 5 naman sa Catbalogan, Samar. Babala ng state seismologists, inaasahan ding magdudulot ang lindol ng aftershocks. Mag-ingat po tayo. Hindi ito yung isa. Meron pa tayong last week medyo malaki yung Malakas-lakas damage. din, oo. Yes, at medyo malaki ang damage na binigay sa atin. At iniwan nung pagyanig sa Butuan. Oo. Ay, Butuan, sorry. Jensan. Jensan. Mm-mm. Samantala, umakyat na sa Siam ang bilang ng mga namatay sa magnitude 6.8 na lindol sa ilang lugar sa Mindanao noong Biyernes. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, 8 ang nasawi sa Region 12 at isa naman ang nasawi sa Region 11 na patuloy pa rin ang sumasailalim sa validation. Sa panayam ng programa na 2x2 sa DZRH, sinabi ni Yusek Ariel Nepomuceno ng Office of the Civil Defense, posibleng pang tumaas ang death toll sa mga lugar na tinamaan naman ng landslide. Sana wag naman, pero inaasahan natin baka umangat pa yan kasi baka may mga makita pa. Ang problema kasi karamihan dyan, tinamaan ng mga bumagsak na mabibigat na bato, mga tipak bato. At meron din sa landslides, dalawa. Doon sa landslide, ang hindi natin kagad makita. Kaya tinitingnan natin, lalo sa parting Sarangani, landslide prone sila. Tinitingnan natin pa yung mga naiulat na baka may landslides pang yung mga natabunan. Samantala, bawal muna mag-ooperate ang mga establishmento na hindi pa nasisiyasat kung ligtas gamitin kasunod
ng malakas na pagyanig. Kailangan magtulong-tulong tayo, mag-cooperate sila. Huwag mo na lang payagan kasi delikado po yun. Yung struktura, yung tinatawag na structural integrity, kailangan masigurado muna yan. At tutulong ang Department of Public Works and Highways. Sila ang may kakayanan gawin yan, yung inspection, para mapangalagaan yung kapakanan ng ating mga kababayan doon sa area. Kumustahin naman natin kung ano na ang nangyayari dyan sa labas transportasyon sa mga pangunahing ruta sa National Capital Region. 95% na naparilsa ng tigil pasada ayon yan sa piston. Ang detalye sa balitang yan ihatid sa atin ni RH8 Christian Manyo. Christian. Kaya naniniwala ang grupong Piston o ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide na naging matagumpay ng araw ng tigil pasada bilang pagtutol sa PUV modernization program. Ayon sa grupo na paralisa nila ang 95% ng transportasyon sa pangunahing jeep sa Metro Manila. Kabilang na ang ilang pangunahing ruta sa Caloocan, Quezon City, Maynila, Pasay, Muntinlupa at Las Piñas. Samantala ngayong alas 5 ng hapon may dialogo ang LTFRB at ang Piston kung saan hinahamon Piston National President Modi Floranda si LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III na ipasura ang PUV Modernization Program. Narito ang bahagi ng pahayag ni Modi Floranda. Tayo ay maghaharap ngayong ganap na alas 5 ng hapon sa may A. Rodriguez sa harapan po ng Pergold upang ipaabot sa inyo ang kasalukuyang panawagan ng mga driver at operator sa pagbasura sa Omnibus Pricing Guidelines o 2017-011. Ito dapat yung ating harapin ngayong hapon at magkaroon ng kagyat na desisyon ang LTFRB. At tayo rin ay nananawagan sa lahat ng mga samahan ng iba't ibang federation o iba't ibang grupo ng sektor ng public transport at siyempre sa ating mga mamamayan. Samahan na po nyo kami. Una nang sinabi ni Guadis na bukas siya sa dialogo upang marinig ang hinaing ng mga transport group at umaasa ito na ihihinto na nila ang tigil pasada. Samantala, batay naman sa assessment ng MMDA, hindi matagumpay at hindi rin naparalisa ng tigil pasada ang transportasyon sa datos ng ahensya sa 600 rescue vehicles na kanilang inihanda para sa libreng sakay as of 3 p.m. 79 lamang ang kanilang kinailangan dispatch para alalayan ang mga naipong pasahero para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, Sherwin. Christian, kung sinasabi ng Piston na 75% naparalisa yung transportasyon sa NCR, ba't ganun lang yung bilang ng dineploy na sasakyan ng MMDA? Mababa. Yun nga ang binabanggit ng MMDA, no? Kaya naniniwala sila na hindi naging matagumpay dahil pinaghandaan talaga nila 600 bus yung kanilang inilagay dyan at dineploy at handang i-dispatch, pero 7 lang ang kanilang na-dispatch ngayong araw dahil nga yun lang ang nangailangan. Paano ngayon, Christian, oras ng uwian? Baka mamaya naman wala lalong masakyan yung mga commuter dahil sabi nga ng Piston, meron pa silang dialogo ng alas 5 ngayong hapon. At kung ano man yung magiging dialogo o yung resulta ng dialogo, paano yung mga mag-aabang ng sasakyan pa uwi? Hintayin ba nila matapos yung dialogo bago sila pumasada? At pag nakapasada, tsaka lang makakauwi mga commuter? Ano mangyayari sa kanila ngayong hapon? Sir, sa press briefing na ginawa kanina ng MMDA, LTFRB at ang Office of the Vice President, ang binabanggit nila, bagamat hindi naging matagumpay, sila ipatuloy nakaantabay ngayong hapon at sa mga susunod na araw at yung mga bus nga na kanila na ihinanda ay pwedeng i-dispatch anytime kung kakailanganin dahil meron niya silang command center kung saan nakikita yung iba't ibang lugar sa Metro Manila kung saan naiipon na yung mga pasahero at kailangan na magpadala ng mga sasakyan. Yung mga sasakyan na to, libreng sakay ba? Libreng sakay. Kaya ang binabanggit kanina ni MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes, hindi sila agad makapag-dispatch ng lahat ng sasakyan dahil maraming bumiyahe ngayong araw, baka naman walang kitain itong mga tsuper na piniling bumiyahe kesa magtigil pasada. Pero bakit meron kanina tayong na-interview ni Boy Gonzales dyan sa may Pedro Hill, Maynila, wala daw libreng sakay, wala rin siya masakyan, hirap na hirap ng ating senior citizen. Yun nga yung binabanggit, kaya ginagawa ng MMDA, yung kanilang mga tauhan, pinapakalat sa iba't ibang lugar para makita yung mga lugar na kakailanganin ng sasakyan dahil meron na nga silang body cameras na nakikita ngayon ng dispatching center kung saan agad magpapadala ng van o bus kung ano man yung kinakailangan. At as of 3 p.m. nga, 79 pa lang yung kanilang na-dispatch
at umaabot na sa 1,000 yung kanilang napagserbisyohan, Thea. Ano na lang sa kabilang banda, no, kasi nababanggit mo ang MMDA, matanong ko lang, tuloy-tuloy pa rin ba yung paghuhuli sa mga makukulit, mga pasaway na mga Dumadaan sa motorista bus na lane. dumadaan sa busway? Tanong namin kanina, dahil ngayon yung simula ng pagbabawal din, even dun sa red plates at government vehicles dyan sa EDSA busway, may nahuli pa rin, pero sa ngayon, puro pribadong sasakyan. Pero may mangilan-ngilan pa rin talaga na mukhang malalim ang bulsa at kayang magbayad ng 5,000 piso hanggang 30,000 piso, Thea at Sherwin. And despite itong ginagawa o nangyayari na transport strike, mabigat pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Totoo. Sa EDSA, dyan sa may Heritage, dito sa may Pasay area. Exactly, Sherwin, nabanggit mo yan dahil suspendido yung number coding scheme ngayong araw at binabanggit niya ng MMDA, pagkaaralan nila kung kailangan pa nga bang suspendihin yung number coding bukas dahil nga sila hindi naman talaga naapektuhan yung transportasyon pagkos nung tinanggal nila yung number coding scheme, nagsiki pa ang daloy ng trapiko sa lansangan sa Metro Manila. Maraming salamat, Christian. To you, Sherwin and Thea. Samantala, military asset handang sumaklolo sa mga commuter sa Metro Manila sa kasagsagan ng tigil pasada. Ibalita mo, Aris number 52, Edniel Parosa. Edniel. Sherwin at Thea, handang umalalay ang naglalakihang mga sakyan ng militar sa mga may stranded na mga pasahero sa kasagsagan nga ng tigil pasada at least dito sa Metro Manila. Ay kay Colonel Sergio Trinidad, hepe ng Public Affairs Office ng Sagatahang Lakas ng Pilipinas, nakastanda yung assets maging ng mga tauhan ng Joint Task Force NCR habang umiiral ang transport strike ng grupong Piston. Kabilang sa mga nakaredy sakaling kailanganin ay 2 bus ng AFP, isang 5-ton military truck, 2 1/2-ton truck na may KM-250 at 2 1/4-ton truck na KM-450. Maliban sa mga binabanggit na assets, sinabi ni Colonel Trinidad sa DZRH News na handa pang mag-deploy ng karagdagang transportasyon ng AFP sakaling kailanganin ng mga maapektuhang commuters. Sa ngayon kasi, nananatili umanong manageable ang transport strike ng grupong Piston at Manibela, patay na rin sa SNAP ng Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan. Gayunpaman, patuloy sa pakikipag-ugnay ng JTF NCR sa MMDA para sa posibleng rutang babagkasin ng military trucks at buses. Oras na i-deploy na sila sa mga lansangan. Sa kabila, Sherwin Aptea ng mga press release na manageable itong tigil pasada sa ating pag-ikot sa Eastern Metro Manila. Diyan na apektuhan ang tigil pasada ang mga mananakay sa Marikina City in particular. Matapos hindi bumiyahe ang mga tradisyonal na jeep na may rutang hanggang Pasig at Pateros. Bagay na mga agad sinaklolohan ang pamalaang lungsod. Kaya nga lang, binabagit kaya yun ang binabagit na kanina, mayroong libreng sakay, pero for example dyan sa Marikina, 400 yung nagtigil pasada, 60 unit lang ang sumaklolo para sa libreng sakay. Kulang na kulang. So may stranded. Kulang na kulang pa rin. Di sana nag-deploy ng ng MMDA trucks or yung mga military trucks ng AFP. Dapat tinivert. Papunta dyan sa mga area na yan. Pero tama rin yung binabagit natin kanina, dahil marami pa nga, kagaya ito sa AFP military trucks, meron pa rin LGUs at agencies na may libreng sakay, pero kumbaga hindi agad din kinakasa pa lang, hindi agad pinapaputok sa kalye. Dahil baka nga maapektuhan yung mga namamasada naman, yung mga tsuper, pinili pa rin na bumiyahe. Alam mo, sa kabila ng libreng sakay. Edniel Thea, ang mandato ng pagbibigay ng prangkisa sa mga nasa serbisyo ng transportasyon, ang prioridad at yung kapakanan para sa mga mananakay. Yung commuters protection, commuters interest dapat ang nangingibabaw. Pero doon sa pagsasagawa ng... In fairness doon sa mga nakausap natin sa ground kanina, Sherwin, may mga grupo, di ko na lang babanggitin siguro, pero may mga grupo na hindi naman talaga sila kaalib ng Piston, pero sumama doon sa tigil pasada. Ang sabi nila, by tomorrow, sila raw ay babalik na ulit sa biyahe. Maganda yung nagpakita sila ng simpatya. Nagpakita sila ng simpatya. At at the same time, nagpakita sila ng kanilang sariling pahayag na rin, natutol sila doon sa programa, pero bukas ay balik na ulit sila sa kanilang mandato at ito ngay magserbisyo para doon sa mga commuter, balik na rin ng kanilang prangkisa. Kaya Edniel, itong issue na to ng transportasyon na yung modernization, jeepney modernization, hindi lang to kahapon nangyari. Matagal nang may batas na ganito. At
dapat doon pa lang sa level na yun, ang kalampagin nyo, yung Kongreso. Yung kalampagin ng mga transport leaders natin, yung Kongreso na nagpasa ng batas na i-modernize ang mga requirements para sa mga pampublikong transportasyon. Pero sino nagsasuffer? Publiko. Pero bago uminit ang usapin ito, Edniel, maraming salamat. Narito na si Val Gonzales para bigyan tayo ng update sa inaasahang pagharap ni LTFRB Chief Guadiz and Modi Floranda ng Piston. Valji? Val? Yes, nag-uusap ngayon itong si LTFRB Chairman na Guadiz at itong si Modi Florendo ng grupong Piston. Ang pag-uusap ay dito mismo sa labas ng kalsada ba nitong E. Rodriguez. Pakinggan po natin si Chairman Guadiz. Strike, ginagalang ko po yan. Pero baka pwede ko sana alang-alang sa bayang Pilipino, baka pwede igsian na ho nila kung kanilang strike. Anyway naman ho, ako na nandito. Kusang ang chairman na po ang nagpunta at nagbakaawa na sana po alang-alang sa bayang Pilipino ayusin natin lahat to. Ang isang chairman ay siyempre yung ating mga operator ay hinahanap nila yung katiyakan na ngayong pagdating ng December, January ay sila ba ay makakapag-renew ng kanilang mga prangkisa o ng kanilang mga PA o makakapag-renew ba sila ng kanilang mga rehistro ng mga sasakyan at ito ba ay tuloy-tuloy na makakapaghanap buhay ngayong darating na 2024. Asa po kayo na pag-aaralan namin yan at kung kasama yung abogado niyo bukas, baka magawan mo namin ng paraan. Ano ho? Isa-isahin nating tignan yung proseso. Hindi yung buong konsolidasyon ang tignan nyo. Ano ba yung mga proseso doon ang ayaw nyo? Ano ba yung mga tanggap ninyo? So yun lang po. Ako po ay nagpapasalamat at pinagbigyan ho ako ni Kamodi ng pagkakataon na palitan po kami ng opinion. Sana po dumalaw siya sa opisina ko at sana po alang-alang sa bayang Pilipino igsiyan na lang po nila itong strike na to dahil at the end of the day po ang kawawa ho yung bayan natin na walang masakyan. Yun lang po. Panigunin niyo ron, kumusta? Magpapatuloy ko itong strike dito. Sa ngayon ay magkakaroon kami ng konsultahan sa aming mga lokal, sa aming mga lokalidad kung ano yung magiging tugon, kung ang magiging desisyon ng ating mga lokal at dito sa National Capital Region at sa mga rehiyon ay itutuloy yung ating pagkilos ay hindi tayo nag-aatubili na itutuloy natin ang 3 araw na pagkilos upang ipabot kay BBM yung fundamental na suliranin na dinaranas ng ating mga driver at operator. Tayo ay nagpapasalamat kay Chairman Guadiz at bukas doon sa mga kahingian ng ating mga driver. Ang kailangan po lang natin ay merong pinang-awakan yung ating mga driver at mga operator. Sapagkat kapag tingnan po natin ay marami ng pag-aarap hindi lamang sa DOTR, sa LTFRB, gayon din sa mismo sa Office of President ay gayon ay kinakaharap pa rin namin itong problemang kinakaharap yung takot sa mga operator, kami ba ay makapaghanap buhay o hindi na kami makakapaghanap buhay sa darating na taon. Kaya kami po ay ikukonsulta namin ito sa lahat dahil hindi naman tayo yung mag-decide lang at alam naman ni Chairman Guadiz yan. Papabot po namin ito immediate ngayong gabi, papabot namin sa mga rehiyon kung ano po ang magiging desisyon. Kung ang desisyon po ng mga rehiyon ay tapusin ng 3 araw, handa po ka namin sa tapusin ng 3 araw na pagkilos. At kailan po malalaman yan? Kailan po malalaman yan? Bukas ay maglalabas po kami ng statement kung ano po yung magiging desisyon ng mga rehiyon. At sa ngayon ay hindi ko pa nakikita, no, bagamat pinangangako na ni Chairman na yung ibabalik sa 5 taon yung ating mga prangkisa ay sabi natin, pag ibinalik yung 5 taon, dapat suspindi yung deadline. Kasi ano sa isa, yung prangkisa ng 5 taon, kung ikaw naman naka-deadline, kung hindi ka naman makakapag-rehistro, hindi ka makakapag-renew ng iyong mga prangkisa, walang saysay. Yung 5 taon, saan namin gagamitin yung prangkisa kung wala na kaming jeep? Kaya mahalaga po yon na magkaroon ng konkretong resolusyon ang LTFRB, ang DOTR, doon sa kahingian po ng ating sektor. Hindi lamang sa hanay po ng mga jeepney, kundi sa hanay ng sektor ng transportasyon. Chairman, kailan naman kayo maglalabas ng desisyon ninyo? Kasi sabi nyo kanina, pag-aaralan na naman muli. Ang December 31 ay malapit na po. Isa lang pong masasabi ko kay Kamodi at palagi kong sinasabi sa kanya, walang iwanan. Ibig sabihin niyan, itong buwan na to, bago magtapos to,
Tapos lahat yung mga issues nila, yun po din namin ibibigay po namin sa kanila. Ano ka, Modi? Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin. Sana, yun po. Kapag matulog sa ito, pagpapa mismo yung Val? sa para medyo yung lugar kung saan nagwewelga itong mga sport group na pinamumuno itong si Modi Loren sa Pagi nakiulit na po ninyo ano yung tatlong kahilingan ninyo kasama rito yung tatlong kahilingan natin sa LTFRB. Una, ibalik yung 5 taon na prangkisa, tanggalin ang deadline ng December 31 ng 2023. At pangatlo, ay siyempre yung usapin ng pagmasura sa 2017-11. Kasi ito yung punot-tulog ng kinakaharap nating problema sa kasalukuyan. Salamat. Si Modi Florendo na ngayon, ang na sinasabi, hindi pa kang sabi ito. Ang akala ko kasi na lugar. Ito, dito dahil si LTFRB chairman na Jopi Tuguadis Dito ay pumunta rito sa lugar kung saan nasagawa ng welga itong grupo yung transport group na pinamumunuhan ng grupong Piston. So pag-aaralan pa kung yung tatlong kasilingan ng LTF ng Piston ay mapapagbibigyan, ito'y sa gitna ng ilang mga araw na naman ay magtatapos na yung December 31 deadline. Larito sa kahabaan ng Ilog-Liga, sabi nyo. Val! Dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Val! Gonzales, Val Gonzales. Medyo maingay dun sa... Ayan, Val, oo. Do you copy? Pag-iisipan pa ng LTFRB yung inilatag na tatlong kahilingan ng Piston. Kailan naman lalabas ang resulta ng pag-iisip ng LTFRB? Yun nga yung tanong ko sa kanya kanina, kay Chairman Guadis, kung kailan, dahil itong Transport Modernization Program ay 27... Napaka-basic tong hinihingi ng Piston, Val, na alisin yung deadline na December 31 kasi yun yung pinakaunang-unang dapat gawin. Dan pangalawa, pag-aralan nyo ngayon kung anong hinihiling ng Piston na pag-review doon sa umiiral na patakaran na hinihingi na gawing Euro 4 yung mga makina ng mga jeep at yung pagsali sa kanila sa mga kooperatiba. Tsaka na pag-usapan yung deadline muna sana ang inunad na kung kakayanin naman alisin yung deadline, pag-iisipan pa. Ultimately, kaninong desisyon ba to? LTFRB. Pero Val, yes. oo, matanong ko na lang din kasi anong oras i-announce nila Modi kung tigil o tuloy ang kanilang tigil pasada bukas? Parang laban bawi, no? Oo. Lalaban ba bukas o babawi na tayo? Oo. Magsasagawa pa raw sila ng konsultasyon dun sa iba't iba nilang mga grupo sa iba't ibang lugar sa bansa. Saka sila maglalabas ng desisyon sa araw ng bukas. Tingnan ulit natin sa ambos interview ni Pagwabi. Chairman, isang tanong lang sa teacher. Isang tanong lang, Chairman. Tuwapol mo ba? Yung hiling mo nila, tuwapol yung kaboy. Para ito, sa amin na hilig nila, 4-5 tuwapol. So, malaking pagkasa na mapisa kung yung itong strike nila na bukas ng angpang. Ano po sa mga hilig ko nila, Chairman, ang tuwapol? Favor ng penalty, yung 5 years, tuwapol yung konsolidasyon, proseso yan. Alin doon ang hindi atin ang ayaw. So, himayin lang ho natin yun. So, hindi, baka Chairman, ako dito pagpaumanhin po ninyo sa tanong ko na gagamitin kong salita. Tama ba nasabihin namin lumamya ang paninindigan ng gobyerno sa transport modernization? Hindi po. Hindi lang ako po ng transportasyon. Tungkulin ko po ng signal lahat ng aking mga anak. Anak ko rin sila.
Kaya dapat po kung ano yung mga pangangailangan nila, ayusin din natin. Hindi lang naman yung mga iba-ibang grupong anak natin eh. Kung sino man po yung nawawala ng landa, akayin po natin, kaya inaakay ko po sila. Hindi po tanda ng lambot yan, kundi tanda ng pagmamahal. Ng lahat, para talagang sa lahat. Okay, maraming salamat. Val, Val, maihabol lang kay Chairman Guadis kung doable ba yung pag-alis sa deadline? Chairman Guadis, opo, magandang hapon. Doable po ba yung pag-aalis dun sa deadline na hinihingi ng piston na wag ituloy yung deadline sa December 31? Pag-aaralan po natin yung sarili lang yan, pero parang mahirap po na i-move yung deadline. Pero ihimayin po natin kung ano ba yung ayaw nila sa deadline na yan. Yung mga konsoligasyon na ayaw sila, bakit ayaw nila? Ano ba yung mga bagay-bagay na inayaw nila? So hinihimay ko po lahat yan para makita po ano po yung mga bagay na pagtanggap nila at hindi. So, definitely the deadline states, pero yung proseso po, yung pagbabaguhin natin. So Chairman, is it safe to say na tuloy po ang phase out ng mga lumang jeepney sa December 31? Ang phase out, ang hinihingi ko lang po, pagdating mo ng December 31, bumuo ka ng kooperatiba o bumuo ka ng korporasyon. Yun pa rin dating sasakyan niyo, ang gagamitin mo ninyo, hanggang ito ay roadworthy sa standards ng LTO, pwede mong gamitin yan. Ayun naman pala. Okay. Sige po. Maraming salamat, Chairman. Chairman Joe Piluguabis III, kasama itong si LTFRB spokesperson si Linda Pialato. Alam mo, Val, maganyan ang leader na bumababa kung asan yung problema, dapat nandiyan. Yung leader na nagpapakita doon sa mga humahanap sa kanya para mapakinggan at mailabas ang kanilang hinaing mismo. Tama. Yan ngayon yung ginawa mismo. Itong si LTFRB Chairman na Joe Piluguabis III na lumabas sa kanyang opisina at tinungo mismo yung lugar kung saan nagsasagawa ng welga itong grupo ng piston dito sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Kaso Val, hapon na bumaba. Dapat kanina pa man lang maaga-aga napag-usapan na to para hindi uwian. Ito oras ang uwian to. Hetot-hetot na naman yung mga commuter. Sana lang maasistiyahan ng ating mga mananakay ng tama. Diba? Oo. Kasi meron naman palang mga sasakyan na nakaantabay. I-deploy nyo na yan kasi hoda na. Diba? Oo, diba? Anyway, hindi naman yan araw-araw na nagkakaproblema ng ganyan. Actually, ngayon natin makikita kung may epekto dahil kaninang umaga, honestly, walang naging epekto yung transport strike na pinangunahan itong grupong piston. Sa iba't ibang lugar dito sa pinakamalaking lungsod sa National Capital Region sa Quezon City ay walang-wala. As a matter of fact, sa bilang ng PNP, 520 lamang daw yung sumama sa transport strike ng grupong piston. Nationwide yun, nationwide. Yung bilang na yun, 500. NCR pa lang, 520? At yung area na yan, daanan ng jeepney, kamusta ang kapal ng mga mananakay na dyan? Sa E. Rodriguez. Sa E. Rodriguez. Dahil sa yung meeting na inakala namin sa loob ng isang opisina o establishmento. Sa kalsada. Yung meeting na ito, dito mismo sa kalsada, saan mo na merong pagbabagal, pagtitipot ng daloy ng trapiko. Dahil ngayon lamang, yung kanina, yung papunta ng Maynila, kung galing ng Quezon City, ay nandun na mismo sa pinakagitna. Isang lane lang yung nadagdanan kanina. Dahil nga dun sa pinagkaguluhan na rin ng media, kaya nagkaroon ng pagka-traffic at ngayon lamang umuusap ng maayos itong daloy ng trapiko dito sa lugar na ito, Sherwin. Maraming salamat, Val. Wala rito sa kanto ng E. Rodriguez at Sierra Neta Avenue sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Val Gonzales, back to you, Mr. at Sherwin. Pilipinas, ang oras, 7 minuto bago sumapit ang alas 5. Pilipinas, ang oras 5 minuto bago mag alas 5. RH Break Time. Vice President Sara Duterte hindi nararapat na ma-impeach ayon yan kay Pangulong BBM. Oo naman, i-detalye mo yan. RH14 Left, Narciso Miss Left. Mr.
Thea Sherwin, buo ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Ang pagtiyak ay ginawa ng Pangulo sa panayam sa Hawaii sa gitna ng umano'y planong impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa confidential fund controversy. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi nararapat na mapatalsik si Duterte. Kaya naman babantayan anya nila itong mabuti. Sabi ng Presidente, hindi naman bago ang mga panawag ng impeachment laban sa matataas na opisyal. Pero hindi naman anya sapat na dahilan na kapag may hindi nagustuhan o ayaw na sa tao ay basta na lang tatanggalin. Itinanggi rin ni Pangulong Marcos na may lamat na ang unity team, bagkus ay mas lumalakas pa sila at lumalaki dahil sa nadaragdag na mga miyembro. Binigyang diin ito na maayos ang relasyon nila ni VP Sara at kontento rin siya sa trabaho nito bilang kalihim ng Department of Education. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Rep. Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH14 Let Narciso. Samantala lahat ng 8 na plaka pinare-recall ng Kamara. RH12 Milky Regonan, ibalita mo. Sherwin Thea, iniutot ka ng Kamara sa mga kongresista na ibalik ang lahat ng expired na number 8 protocol plates na inisyo noong mga nakalipas na kongreso. Nakapanood ito sa memorandum na inisyo na House Secretary General Reginald Velasco na may petsang November 16. Ayon kay Velasco, pato na ang naturang mga protocol plates. Nilinaw ni Velasco sa ilalim ng kasalukuyang 19 Congress, walang ini-issue na number 8 protocol plates. Batay sa records ng Kamara, ang pinahuling number 8 protocol plates na inisyo ay noong pang 17 Congress mula June 2016 hanggang June 2019. Muli inulit si Velasco ang apela sa Land Transportation Office at Metro Manila Development Authority na huli na mga may number 8 protocol plates dahil expired na ama ito, ang iba naman ay teke. Pero paliwanag ni Velasco, meron silang ilalabas sa number 8 protocol plates baka sa unang bahagi naman ng 2024. Kasama sa feature ng 8 plaka ay number coded o ibig sabihin, taglay ng plaka ang distrito ng kongresista para na rin sa proper identification. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Regonan. Samantala audit report hinggil sa 125 million pesos na CIF ng Office of the Vice President noong nakaraang taon tatapusin. Bago magpasko, ayon niyan sa COA, i-detalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Bago magpasko ay tapusin at ilalabas ng Commission Audit ang kanilang audit report hinggil sa 125 million pesos na Confidential and Intelligence Fund o CIF ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ito ang binigyang katiyakan ng pamunuan ng Commission Audit sa Senate Plenary Deliberation. Ayon sa sponsor ng COA budget na si Senador Juan Edgardo Sanyangara, nagpapatuloy pa ang auditing ng COA hinggil dito. Humihingi pa sila ng 1 buwan upang tapusin ang audit report. Sagot silang ni Angara sa pagtatanong ni Senador Rizal Tiberos na humihingi ng paliwanag kung paano ginastos ng ni VP Sara ang CIF na nanggaling sa contingent fund ng Office of the President. Kinumpirma ni Angara noong January 17, 2023 ay may sinumiti ng liquidation report ang OVP sa COA at nitong October 19 lamang ay nagsumiti ng supporting documents. Matatandaan na naging controversial ang 125 million pesos ng CIF ng OVP dahil inubos umano ito sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH number 28 Raymond Dadpaas. Samantala para sa ating showbiz. Pambato. Pambato naman. Pambato to ng Pilipinas. Talo tayo. Bitter na bitter yung pambato. Diba? Oo, kasi, dapat ganun talaga sa mga pa-contest. Alam mo, grabe sa sa Twitter ang dami naniniwalang may nangyaring X-verse. Wala na nga palang Twitter. X-verse. Oo. Na may nangyaring cooking show daw. Nangyaring cooking show ng na Miss Universe. mekos daw nung kahapon, 'di ba? Ang Miss Universe. 'Di ba? Dahil ang pambato ng Pilipinas sa si Michelle D. Dismayado na hindi nakaabot sa Miss Universe Q&A portion. Ibalita mo yan, Aliyah Ikatlo. Mukhang hindi pa nga tapos ang Miss Universe fever dahil usap-usapan pa rin sa social media ang resulta ng kompetisyon.
Nanghihinayang nga ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez D na hindi siya nakaabot sa question and answer portion. Aniya, sayang daw at hindi siya nakahawak ng mic dahil buong taon daw siya nag-training para masiguro na walang magiging butas kapag sumagot na siya sa Q&A. Pero ayon kay Michelle, ang pagsali sa Miss Universe ay isang destiny at everything happens for a reason daw. At sa huli, ang tadhana ay nakay Miss Nicaragua para tanghaling Miss Universe 2023. Ayon kay Michelle, binigay niya ang kanyang 100% sa kompetisyon at nagpasalamat din sa kanyang mga supporter sa pagtaas ng bandera ng Pilipinas kasama niya. Samantala, bumilib naman sa kanyang performance kahapon ang mga kapwa beauty queen na sina Kylie Versosa, Celeste Cortesi, Catriona Gray at Pauline Amenilix. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Alam mo, si Michelle talaga yung totge. The one that got away. Oo. Na Pero ang ganda talaga ng black gown na yun. Kung mabibigyan ako ng chance to wear that gown, kung mag-fit sa akin and napaka-intelihente. Dahil alam niya na lahat ng pangkarniwang gown lulutang na kulay puti. Oo. Lutang na lutang siya sa kulay itim na gown. Oo. Pinag-isipan talaga. Pinag-isipan, di ba? At saka nakakatuwa kasi parang nire-relate siya dun sa skin ni Wang Od. Yes, which, oo. Si Wang Od, syempre, di ba, kilala naman natin. Actually, the National design was treasure natin based siya. dun sa design ng mga tattoo ni Wang Od sa katawan. Diba? Ang ganda. Napakahusay. Oo. Very good. Anyway, she did her best. Diba? Top 10 still top 10. Yes. And let's move on. Diba? Ako si Michelle D nga, naka-move on eh. Ipagdasal natin si Michelle din na sana sa susunod na mga sasalihan niya. Pwede pa ba? Sana. Pwede pa ba siyang sumali sa ibang mga competitions? Sa iba pang competition, di ba? Maipakita natin na napaka-graceful niya. Kamukha niya rin pala si mami niya, no? Si Melanie Marquez. Alright, congratulations. Napag-usapan din natin kanina yung tungkol sa jeepney, di ba? Sana lang, isa lang sa mga request ko kung mapagbibigyan, sana yung mukhang jeep talaga, nakagisnan natin. Hindi yung bus. Modernized na bus. I-modernize natin yung mga makina, yung siguro yung mukhang karag-karag yung itsura, 'di ba? Yung hindi matetetano yung mga sasakay. Yun, tama yun. Pero yung feeling ko yung iba na yung itsura niya, mukha na siyang bus. Iba yun, hindi jeep siya yun. jeep, 'di ba? Kasi part ng kultura ng Pilipino ang jeep. Na pag sinabi mong ganito yung itsura nun, jeep yun, pinopromote alam mo agad. Yung uniqueness Philippines ng jeep sa Pilipinas dahil walang ganyang transportasyon sa buong mundo. Sa dito Pilipinas lang sa Pilipinas, 'di ba? Para pag sinabi mong sa Thailand, tuk-tuk, ganon, 'di ba? Pero sa Pilipinas, jeep. Oo. Pero wag tayong kakarag-karag. Yung baguhin nating imahe, modern jeep. Oo, na maayos, malinis, hindi kinakalawang, hindi yung pantay, yung hindi balingkwang yung kabilang side, yung kulang sa shocks, ganyan, 'di ba? Yun yung pagkakaintindi ko ng modernized kasi maayos. And lahat tayong Pilipino na experience ang jeep. Sino magtatanggol sa jeep na to? Tayo lang, mga Pilipino. Tayong mga mananakay din tayo naman. din mga mananakay na Pilipino. Mahalin yung mga driver, mga tsuper na nakikipaglaban at suportahan yung kanilang karapatan dahil walang makikipaglaban sa kanila kundi sino? Tayo lang din. Oo. Kasabi pa naman nila, basta driver, sweet lover. Nakasama niyo po ngayon sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At ako naman, Sherwin Bata Alvaro. Maraming salamat sa pagtutok. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino. Bukas makakasama na natin Lakay Deo Macalma. Pilipinas, susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry at Miss Karen Oyong. Ang oras, 4 na minuto makalipas ang 5:00.